samba. Marami na. Yung mga santo-santo sa Katoliko, sila yung mga nakipaglaban sa pananampalataya. Pero hindi lahat ng lumaban ay naging santo o pinarangalan. Marami ring buhay ngayon na matatawag na santo at santa na nakikipaglaban yung mga namatay, na pinatay, sinadyang patayin sapagkat sila'y mananampalataya. Hindi nga sila naparangalan, hindi sila naggawa ng ribulto, pero para sa Diyos sila ay mabubuting tao at ang kanilang patutunguhan ay buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Amen! Na tayo manatiling tapat. Walang pamasahe, magsabi sa lingkod. Wala kami pong pamasahe. Ang Diyos ang bahalang magbigay ng pamasahe. Wala po kaming maisuot. Ang Diyos ang bahalang magbigay ng maisusuot. Wala po kaming almusal. Ang Diyos ang bahalang magbigay ng almusal, tanghalian at hapunan. Amen! Walang magiging kulang kapag Diyos ang kasama natin. Kahit nagugutom tayo, binubusog niya tayo. Sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Makinig mga bata, hindi lamang sa tinapay. O kahit na anong pagkain na ating ipinapasok sa bibig, tayo pwedeng mabuhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos na namumutawi sa bibig mismo ng Diyos. Amen? Praise the Lord! Amen! Sa Diyos mo hindi ka makain, napakasalita lang ang salita ng Diyos ang iyong kakainin. Ito'y kinakain, pinapapasok sa kaisipan, pinabababa sa puso, at siya, ang kapangyarihan ng Diyos, yun ang magbibigay ng buhay sa atin. Amen? Praise the Lord! Amen! Diyos. Kaya hindi pwedeng kain ka lang ng kain, hindi ka lang hindi ng pagkain, hindi ka naman nag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagkain. Pang-spiritual. Amen? Pang-spiritual. Okay, pakatandaan natin ang physical body pansamantala. Sa takdang panahon, ito ay babawiin sa atin ng Diyos. Pero muling bubuhayin. Makinig pansamantala. Titigil ang ating paghinga sa physical body. Pero mananatiling buhay ang mga tumanggap na sa Diyos. Amen? Praise the Lord! Amen! Kahit sa ito ang paghinga, buhay pa rin yan. Sapagkat ang pangyarihan ng Diyos ang bumubuhay sa sino mang nakipag-isa na kay Jesus. Praise the Lord! Amen! Kaya napakalaga ng gawain nito. Makinig mga anak. So, ang tinatawag kong anak, mga younger sa akin. So, yung mga ka-level ko ang age, kapatid, sister, brother. No? So, lahat ng nandito karamihan ay anak ko. Makinig kayo. Inaaralan ko kayong lahat sapagkat anak ko. Tayong lahat ay anak ng Diyos at mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Kaya dapat din tayong magmahalan. Amen? Praise the Lord! Amen! Wala na mahal. Kung meron ang isa at wala ang isa, wag namang mainggit. Magsabi ka kung may gusto ka, wag yung kukunin mo sa dahas. Itatago mo at sasabihin na wala, pero nasa iyo pala. Walang ganon. Humingi kung wala at makiusap. At yung hinihingan, magbigay sapagkat ikaw ay meron. Amen? Praise the Lord! Amen! Yan ang pagiging magkapatid. Kahit hindi mo yan kapatid sa isang magulang, pero pareho kayo nananalig sa Diyos, ang tawag sa inyo ay magkakapatid. Praise the Lord! Amen! Pagkakita ang ating tatay. Amen? Ang ating Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Praise the Lord! Amen! Kaya ihanda natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi natin inaasahan o gustong mangyari. Pero nangyayari. Makinig. Pero mga bagay na hindi natin gustong mangyari, pero nangyayari, pakatandaan natin maging tapat lamang tayo sa Diyos. Na ibibigay ang lahat ng nangyayari niya sa Diyos at bahala ang Diyos gumalaw sa ating buhay. Praise the Lord! Amen! Napakahalaga ng Diyos. Pakatandaan, unang utos. Ibigin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong kalakasan. Aba,
Isip. Kapag gagawa ka ng kasalanan, kapag nasa isip mo ang Diyos, hindi ka makakagawa ng kasalanan. Hindi ka makakipag-away. Kapag nasa isip mo ang Diyos, alam mo na nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa. Hindi ka makagagawa ng masama. Kapag nasa isip mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng buong isip. Bawat galaw mo, nasa isip mo ang Diyos. Kaya maiisip mo siya sa bawat gagawin mo. Unahin mo ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Amen. Magkasunan sa kaisipan mo. Bago ka mag-isip ng mga plano, paglalakbay bawat araw, pagka tayo nga ay mga manlalakbay. Maaaring hindi tayo lumalabas ng bahay, pero ang ating isip ay lakbay ng lakbay. Amen? Praise the Lord. Amen. Ang Diyos sa ating kaisipan, bago natin paglakbayin ang ating isip sa ibang bansa. Nandito physically, pero nasa ibang bansa ang isip. Amen? Amen! Hindi isip na dito paglalakbay na, alam mo, literal na, ang paa humahakbang. Mga plano natin ay naglalakbay. Ito dito sa lugar kung ito itatayo ang aming planong bahay. So nakarating na doon sa lugar na yun ang isip mo. Gumawa na ng bahay. Amen? Sa iyong kaisipan. Kaya unahin ang Diyos sa lahat ng plano. Buong isip, buong puso. Ano man ang mangyari, ang puso mo nasa Diyos. Hindi hihiwalay sa Kanya. Amen? Praise the Lord. Amen. Ay, walang naman na tao. Hindi kayo hihiwalay sa Diyos. Mawawala ang lahat ng bagay, maging ang tao. Siya lang ang mananatili. Ano? Pag-ibig. At ang pag-ibig ay kanino galing? Sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya nananatili ang Diyos. Amen. Sapagkat sa umpisa pa, siya lamang naman talaga. Walang iba. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala nang dapat man. Pagkanunan. Kung hindi natin alam paano tayo maging tao, galing sa nanay natin, at yung nanay natin galing sa nanay niya, at yung nanay niya galing sa nanay niya, ganun na lamang ang ating kaalaman. Wala tayong alam kung paano tayo naging tayo. Amen? At hindi natin masagot yan, siyensya. Saan galing ang kaalaman na natutuklasan sa mga libro? Sino ang mga taong gumawa ng libro? At sino yung mga taong yun? Saan galing sila? At walang makasasagot. Kaya ang kasagutan na ginawa itong banal na kasulatan para bigyan tayo ng gabay. Ito ang ating susundan. Kaya huwag nating balawalain ang Bible. Ang Biblia, mga anak, mga kabataan, isang Biblia sa inyong tahanan, pakaingatan habang pinag-aaralan. Amen? Praise the Lord. Amen. Magbibigay ang Diyos sa inyo sapagkat ang Biblia, ito ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Diyos. Praise the Lord. Amen. Wala kayong mamili ng Biblia pero gustong-gusto ninyo makinig sa tatlong kapag babaeng magkapatid. Tatlo, makinig. Ang sabi ng salita ng Diyos, dalawa lamang dito sa lupa ang magkasundo sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin ay pagkakaloob ng ating Ama sa langit sa ngalan ni Jesus. Tayo kayong tatlong magaganda. Yung tatlong magkapatid, tayo. Yung isang pare dyan ay kambal. Tayo. Tayo, Marjorie. Ganda-ganda ng pangalan mo. Marjorie. Marjorie, huwag kang mag-alala. Magdadalaga ka ang ganda-ganda mo, ha? Yung beauty niya, yan ang mabenta. Kaligatan. Itong tatlong babaeng ito makinig, matuto kayong manalangin araw-araw sa Diyos, hingiin ang kailangan. Sapagkat ang mga panalangin ng bata, tuwang-tuwa ang Diyos din. Pagkat ang bata, kahit anong hihingi, kahit hindi para sa kanya, yung bagay na kahit ipapahamak niya, hihingi niya, pagkat wala nga siyang alam. Kaya tuwa ang Diyos, natutuwa, ano? Pero hindi naman ibibigyan ng Diyos yan kung ikapapahamak ninyo, nangihingi ninyo ng ganyan inyong kaedad, inyong gulang. Manalangin araw-araw, humingi ng sariling bahay at lupa. Sa araw, magugulat kayo, meron na kayo. Humingi kayo ng mabubuting bagay sa Diyos, pero sundin ang sinasabi ng Diyos. Ano yun? Galang ang ama't ina.
huwag sasagutin sila. Susunod sa sinasabi ng magulang. Kaya mag-aral ng salita ng Diyos. Sige, maupo na. Kayong tatlo, napakalaki ng magagawa ng faith ninyo sa ikapagbabago ng pamumuhay ng inyong pamilya. Amen! Kaya huwag na rin malay. Nandito ang lingkod para kayo'y alalayan. Kaya, kung tatamad-tamad si ina na pumunta sa gawain, hatakin, ha? Hatakin, hilahin. Darating araw, masusunod na yan. Basta yung faith ninyo ang masusunod, hindi yung mga hilig na kung ano-ano. Ha? Kaya yun. So, dito sa gawain na nandito na, ilan na lang kayo nandito? Bilang na. Sa 10 daliri, bawas na. Ha? Ang kinig! Sa mga nauna na, sa mga ate at kuya. Ha? Ano sabi ng Diyos doon? Matira matibay. So, sa mga matibay, yun yung mga anak. Na kahit nahihirapan, lumalaban. Amen? Kahit nasasaktan, umingiti yan. Ngiti nga muna. Pakita sa mga angels yung ngiti niya. Pakita, mga ate, kuya, pakita ninyo. Tumayo rin nasa likod. Pumunta kayo sa harapan at ipagkilay sa mga bata ang ngiti. Kayo, yung mga naka-voice. Pakita sa kanila na kailangan darating din ang araw na magiging kagaya ninyo sila. Amen! Amen! Yan, ang mga ate. Sila. Gawin niyo silang inspirasyon. Pag kayo naging dalaga, magsusunod din kayo ng The Voice. Ha? Pero manatili kayo at kahit ganyan pa kayo, magsusunod na kayo ng t-shirt ng The Voice. Amen? The Voice of Jesus Christ. Sila yung mga nauna sa inyo, mga ate at may kuya. Sila yung mga patuloy na lumalaban sa pananampalataya na nasumpungan sa The Voice of Jesus Christ. Ngitian ulit sila. Kita niyo yung mga ngiti nila. Smiling face yan. Ha? Meron yung magiging star model. Ha? Miss ng eskwelahan. Ha? Kaya, gawin yung inspirasyon sila. Sapagkat ang Diyos ang inspirasyon nila. Amen? At gawin yung inspirasyon ng Diyos para sa inyong mga pangarap. Amen? O okay na, nakita ng smiling face. Ha? Bilang sila, diba? Bilang sa daliri, no? Yung 10 daliri na pupuwasan pa, hindi naman naputukan. Diba? Ibig sabihin, sa 10 daliri, wala pa sa 10 sila ate at si kuya. Napakarami nila dati, pero hindi nakayanan ng iba. Pagkat dito nga ay itinatama ang mali. At karamihan doon sa mga itinama ang mali, hindi sila nagwagi. Ha? Ibig sabihin, hindi nila nakayanan na sila ay ituwid. Mas gusto nila yung mali, kaya wala sila dito. Huwag kayong gagaya sa mga ganoon. Lahat ng tao ay nagkakasala, makinig mga anak. Lahat ng tao ay nagkakasala at kayong mga bata, mahilig pa rin kayo sumagot sa magulang. Pero, pakatandaan nyo, kaisip na kayo. Alam nyo na ayaw ng Diyos yan. So, hingi sa Diyos na kayo ay magiging mabuting mga anak. Praise the Lord, Amen! Kasi kayo ng Diyos yan. Pagkalanin, sabihin, Panginoon, gusto ko pong maging mabuting anak, maging mabuting tao. Kapag yun po ang ikinagugusto nyo. Yung po ang kalooban nyo, ako'y maging mabuti. Kaya tulungan po ninyo kami na maging mabuting anak ng aming magulang at higit sa lahat maging mabuting anak ng Diyos. Amen? Sabi ng Diyos ay ganito. Makinig mga anak. Sino na nagbiniting makasunod sa kalooban ng Diyos ay pagkakaloob sa Kanya ang Kanyang ninimiti. Kaya kung mimitiin ninyo na kayo maging mabuti at makasunod sa kalooban, ang sabi sa salita ng Diyos sa banal na aklat ay ano? Ipagkakaloob sa atin ang ating ninimiti na maging mabuti. Praise the Lord!